Magandang umaga po sa inyong lahat! Tayo po tayo, batiin niyo ang inyong mga katabi na isang magandang umaga! Bago po tayo mag-umpisa, basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. Ay sa Psalms 47:1, lahat ng bansa, malakpak, magalak, kantahan ng Diyos, purihin siya ng malakas. Amen? Atin sama-sama! Sama-sama, purihin natin siya.
Sabihan mo ang katabi mo, masayang ako na nagpupuri kasama ka. Amen. Kabila naman, masaya ako na nagpupuri sa Diyos kasama ka. O sa likod naman, ayan, masaya po ako na narito ka ngayon kasama ang nagpupuri. Thank you, Lord, for today. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Lord, tunay nga, pag nasa iyo kami, wala kaming alinlangan. Wala kaming pangamba dahil kasama ka namin. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa araw na ito. Oh, come on, set your hearts and mind to the one who sets our heart. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay ko nang galing sa'yo, sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tama. At mga bagay na tinuri ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Dakila ka sa buhay namin, noon, ngayon at kailanman. Papupurihan ka, awitan ka, paglilingkuran, O Diyos. Dinggin mo ang aming mga tinig, Panginoon, na nagmamahal sa iyo. Oh, oh, oh. Come on, pour out your heart unto the Lord. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Nararapat siya sa papuri at pagsamba. Oh, 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 oh. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay ko nang galing sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tama. At mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa mga oras na ito, Panginoon, inaalay po namin ang aming buhay na nanggaling sa iyo. Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Maaring meron kaming nararanasan. Marami kaming pinagdaraan, Panginoon. But Lord, because you are with us, you will never leave us nor forsake us. Naroon ang pangako mo. Kaya pupurihin ka namin, aawitan. Karapat dapat ka, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Panginoon, nananalangin kami para sa aming bansa. Panginoon, sa mga oras ito, nananalangin kami para sa aming pamilya. Nananalangin kami para sa aming simbahan. Nananalangin kami para sa aming komunidad. Panginoon, as One Life Giver family, Panginoon, inaalay namin sa iyo ang papuri at pagsamba dahil Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang aming pangahawakan, mga pangako mo sa amin, kagalingan sa mga karamdaman. Lord,
Church. Nandito po ako ngayon. My name is Sheila. And nandito po kami. We're from prophetic team. And we're here to release a prophetic word para po sa dalawang tao. And before that, gusto ko lang po i-share sa inyo na sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3, but when someone prophesies for men, he speaks for strengthening, encouragement, and comfort. Na I believe na lahat po tayo ay kinakausap ng Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Now, if you believe by faith that this word is for you, you may claim it. Claim it by your heart. Amen? Sige po, I would like to release this first prophetic word for Pastor Rainer Cornista. Can I call po Pastor Rainer? Okay, sige po, akyat po tayo. Can we show po the image? So this prophetic word is for you, Pastor Rainer. So God impressed to me this painting as a hand's image being outpoured of an oil that symbolizes of God's endless glory, of His faithfulness, love, and power. So which connects me to this verse in Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has set me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. So God is releasing this word to you, Pastor Rainer, glorious anointing. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. Hindi pa po tapos. Babasahin ko pa po yung interpretation ng image. Sige po, the Holy Spirit is your helper to dispel darkness. So don't forget that you are a kingdom mover. Through you, the kingdom of God will advance powerfully, and your anointing will overflow and be evidently seen as the Holy Spirit's manifestation in advancing Jesus' agenda. As the oil continuously pours, tingnan niyo po yung image dito po. Ayan po. So does your anointing. Life will increasingly flow in every people that you've been praying. Dead dreams will come to life. There will be a miraculous healing, and the weak will be strengthened. And through you, many will be restored and delivered. That will bring them hope to God's unfailing love. The Holy Spirit will show your strategies that empowers you to see and escape the traps that the enemy has set before you. Receive God's blessing and anointing in your life in the name of the Lord Jesus Christ. And sige po, another one po, I would like to call on si Tita from the ushering team. Can we show on the next image? This is a call out, divine call out from the Lord for you. Hindi po nakahanda yung ating but ibibigay po natin yung image sa inyo. So the word is doors of opportunities. Sabi nga po sa Matthew 7 verse 7 to 8, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. And to everyone who knocks, the door will be open. God is releasing this word to you, a new season of God's favor and abundance. Sige po, receive nyo po ito. Napakaganda po. God is ushering you. Purihin ang Panginoon. God is ushering you to a new fresh start in your life. Door symbolizes new beginning. Ayan po, tingnan nyo po ang image. Ayan po. Door symbolizes new beginning and new opportunities that welcome your new season this year. God wants you to keep on praying what you've been asking for because it's already
right there at your doorstep. Amen. So through at times when you feel like frustrating, yung mga bagay na tingin mo napaka-imposible mo nang makuha, mangyari sa buhay mo, God is saying to you that He is the God of new season and the God of hope and abundance. The Lord is saying to you, He hears you. Remember that He is your gracious Father. As long as you diligently seek Him in your prayer, you can ask anything with confidence that you can even command your blessings to come upon you. After you suffered a little while, God Himself will restore you, your faith will increase, and your ability to hold on that you've been praying for, just as you believe, you will receive. For His word is powerful and forever faithful. At dahil nanampalataya ka, He will make it happen. And it will bring great honor to our Father in heaven, our Lord Jesus Christ, to the Holy Spirit that is at work within you. Receive God's favor. Receive it. Receive God's favor in the mighty name of our Lord Savior Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Amen. We receive it also, oh God. That's why we're gonna sing to you. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang wala nang sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. We give you glory, we give you praise, we give you honor over this space. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Start na. Okay na yan. Hello, Life Giver family. Good morning. I'm Patricia Nanette Bustos. I'm here to share my life-giving story. Before, my life was a mess. Walang direksyon, kaya lahat ng bisyo nasa akin na. Alak, sugal, at sigarilyo. At ang maganda pa doon, katandem ko ang asawa ko sa lahat ng bisyo. Kulang ang araw pag hindi namin ito ginagawa. Hindi kumpleto ang araw kapag hindi kami nakakataya. Kaya lahat ng maraming padalang pera ng aking mga anak na galing sa ibang bansa, nauubos ito at winawaldas ko lang sa aking bisyo. Kaya puro away, gulo, hirap ang inabot ng pamilya ko.
Until isang araw, may dumating na pagsubok sa aking buhay. Nagkasakit ako ng TB meningitis. Nakaranas ng halos near-death experience. I was declared clinically dead during that experience. Parang nakita ko na ang langit. Puro puti at may nakita akong gate. Pero nakita ko ding isinara nila ang gate. Kasi ibig sabihin, hindi ko pa oras. Yun din ang oras na na-revive ako and the rest is history. I'm now here in front of you testifying the goodness of God. Yes, binuhay ako ni Lord. Grabe si Lord talaga. Dito ko napatunayan ang buhay ay higit pa sa anumang bisyo. May mas masaya pa pala dito at ang pagkakilala sa ating Diyos. Ang near-death experience ko na yon ang naging daan para makilala ko si Lord. Nakakilala sa Panginoon ang aking panganay, and from that day on, pinag-pray niya ang kanyang mga kapatid para makilala rin nila ang Diyos. At dito na rin sila nag-serve sa Life Giver. During that time, ako ang naging greatest persecutor ng aking mga anak. But thank God, eventually, they prayed for us at nakakilala na rin kami sa Diyos ng aking asawa. Pero hindi rin naging madali ang aming journey mag-asawa dahil kami naman ang na-persecute ng sarili naming mga kapatid. Pero hindi pa rin kami tumigil na maglingkod sa Panginoon. So the saddest part came nung nawala, the saddest part of my life, nung nawala ang aking mahal na asawa. It was unexpected, but I asked God to comfort us, and true enough, nawala ang mourning. Hindi kami iniwan ng Diyos at ang Life Giver family. Sa season ng aming grieving o ang pagluluksa namin, totoo ngang isang pamilya tayo kasi nandyan sila. Habang tumatagal, palalim ng palalim ang pagmamahal ko sa Panginoon. Kahit matanda na, sinikap kong tapusin ang School of Discipleship. Together with my family, nag-commit din kami to give unto the Lord through our tithings, offering, and first fruits. And the Lord surprised me in so many ways. We were blessed with a new house at lahat ng appliances ay bago. Hindi po kami makapaniwala nung una dahil we've been renting a house for 37 years. Inayos ni Lord ang pamilya kong magulo noon. Some of them naglilingkod na sa Panginoon kasama na rin ang aking mga apo. Inayos din ni Lord ang aking pensyon na malaking tulong sa aking medical assistance. And now I'm part of Awesome Life Giver of Women Making History and conducting a life group together with my children abroad. We were completely satisfied by God. I experienced a 180 degrees turn. Hindi po dahan-dahan, pero in one snap, nawala ang sugal, sigarilyo at bisyo. By God's glory. By God's glory alone. Instead, God is our rescuer, healer, and provider. Wag po tayong magpapatalo sa mga what-ifs. Kasi po noon ako, sabi ko, magbabasa ako ng Bible, hindi ko nang tumaga. Siyempre yung hawak ko, mga, picha ng madyong. So, yun po,
Huwag po natin isipin yon dahil God will provide everything na kailangan natin spiritually. Huwag po tayong magsasawang magbigay sa Panginoon dahil sa Kanya galing lahat ng meron tayo. So Life Giver family, teka muna pala, I'm Nanette Bustos, fondly calling me Tita Nenet, and I'm a Life Giver. Life Giver family, let's give. Amen. Palapakan natin si Tita Nenet. Amen. Amen. Wow. Akalain nyo bang 60 lang yan? Wala sa itsura. Alam mo, sa atin po, sa Life Giver, habang ayokong tumatanda eh. Hanggang, tumabata ng pumabata. Amen, Tita? Ayan. Amen. Pinagpalang pamilya. Amen. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba ay masaya ngayon? Masigla po ba kayo? Sige nga, palakpakan natin ating Panginoon. Amen. And syempre, palakpakan din natin ating worship team. Amen. Grabe. Punong-puno ng anointing ang ating stage. Ay yung presensya ng ating Panginoon. Sige, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa magandang umaga na binigay mo sa amin. Thank you for waking us up. Thank you for another day ng pagsamba sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, at another day to experience a blessing from you, God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Wow. Si Bishop po ay nasa Mandaluyong. Hindi alam eh, no? Anyway, he was invited sa isang church. Okay. Ngayon pong umaga, we will talk about, and I believe, sa panahon natin ngayon, building a strong family is essential. Amen? Kailangan talaga malakas sa ating pamilya. Pero, many threats today, marami pong mga threats na nagiging dahilan para manghina o mahina ang ating mga families. No, that can weaken families and prevent them from thriving. At ito po ay magbibigay ako ng in passing lang some threats, no? Yung iba po overt, ito yung mga halata na mga threats sa ating pamilya. Una po is economic struggles, di ba? Yung rising cost of living, yung kulang sa pera dahil mahirap, kaya need ni tatay at ni nanay pumunta sa ibang bansa. O kaya pareho silang mag-focus sa trabaho. Threat po yan sometimes. And ito po ang pangalawang threat, itong technology and social media. Amen ba doon? Di ba? Deviations of their focus. Supposedly, technology, ang ganda ng technology, and technology po is supposed to connect people. Diba?
marami tayong mga kaibigan na nakapag-connect ulit tayo because of technology. Pero, ito nakakalungkot, no? Instead of connections, marami din pong pamilya ang nadi-disconnect. No, kasi they prefer yung mga visual presence, yung mga onlines, no? In spite of, or deep, instead of over real life connection, kaya po nare-reduce yung quality time nila sa mga pamilya. Kaya because of that, nag-i-increase po yung loneliness, nalulungkot yung mga ibang members ng family natin. Pangalawa, changing structures ng family. Dati, traditional babae, nanay, tatay, anak. Diba? Sa panahon natin ngayon, ano na? 2 babae, okay, 2 lalaki sa isang pamilya. At merong nauso ngayon itong polyamorous. Ito yung tatlo sa isang relationship at they agree. It may consent. It's either 2 babae, 1 lalaki, o 2 lalaki, 1 babae. Kaya talagang chaos ang family ngayon, no? Ngayong panahon natin. And minsan, nagkakapalit-palit ang mga roles. No? Iba ng takbo ng parenting natin ngayon. Or another one is moral and value shift. Ito yung nanonormalize na yung divorce ngayon, no? Yung broken homes. Tapos minsan, nag-rise pa daw individualism. Ano to? No? Or individual over family dati. Or ngayon, parang, sige, kung anong kasasaya ko, gagawin ko. Or follow your heart. Napapalitan na nito yung selflessness o sacrifice sa family. Di ba? Kahit minsan, ang mga babae daw, ang tawag dito, martyr. Pero ngayon, sa generation ngayon, ewan ko lang kung na-less na raw ang pagiging martyr ng mga babae ngayon. No? Kung ayaw mo, wag mo. Hiwalay tayong dalawa. Pero dati sa panahon ni tita, di ba? Nagsasakripisyo ang mga nanay. Di ba? Kahit sabihin mong merong other woman, sige lang. Kasi just to preserve the family. Pero ngayon, wala na. Di ba? Ano pa? Political and social division. Ito yung mga political polarization. Families argues about politics. No? Ito yung, it leads to tensions. Or minsan, nagkakaroon ng harmony. Biro mo, sa panahon ngayon, no, nagkakahiwalay ang mag-asawa because of politics. Diba? Iba yung panahon natin. Or kaya social class, sabi ng social division. Sa pamilya, yung pamilyang mayaman, pamilyang mahirap, no? Nagkakaroon sila ng division. Magkakasama yung mahihirap, walang, pagdating ng reunion, yung mga mahihirap talaga nasa isang sulok lang. Diba? So nasisira yung mga strong family ties. Ano pa? Climate change and displacement. Because of the climate change daw, ngayon, yung mga frequent, yung mga, di ba, yung malalakas na typhoons, nasisira yung mga bahay, at yung mga pamilya, nagkakawatak-watak because of that. Nare-relocate sila, nabubulol ako. Sa ibang lugar. And because of that, yung strong bonds ng pamilya nasisira. And ito po yung mga visible, no? Or halata na nagiging reason. May tatlo pong yung covert or hindi halata. Ito yung work-life imbalances. Hindi nyo namamalayan na because of materialism and career, ito po yung unti-unting nagwawasak ng pamilya. Diba? Yung mga bata lumalaki, because ano nakikita sa inyo, yun din ang kanilang ginagaya. They value money more than love and respect. Diba? Or ngayon naman, declining mental health, another nakakasira ng pamilya. Rising of anxiety and depression. Impact of social media, diba? Yung comparison, yung work burnout, nakaka-stress. Yung pandemic aftermath. No? And nakaka-cause pa ng mental health yung lack of emotional support in families. Ano pa? The last is weakening community bonds. Dati, may face-to-face reaction ng family, tama. Dati, talagang close ang family, ang ties. Pero ngayon, kulang na. No? Nawawala na. Kasi nga, maybe because nauso na yung online, no? Nalilis na. Ewan ko lang, naka-expect kami ng reunion over online.
Meron bang ganon? Wala, di ba? Wala pa yata na, no? But sometimes, nakaka-lesson nga ng bandang family yung mga ganon. Tingin nyo ba, because of that, no, yung mga threats sa family, bands, no, kaya pa bang ibalik o ibangon sa panahon natin ngayon ang na magkaroon ng isang buo at maayos na pamilya? Yes. Yan. And we all know that worship and prayer are essential aspect of family spiritual life. Importante. Naniniwala ba kayo doon? No? Ang isa sa mga importante makakapagbuo ng pamilya ay ang worship and prayer. And from the beginning of biblical history, men and women of faith built altars to honor God. Okay? So altar na po is the place where to seek presence and offer sacrifices. Ito po yung altar, ito yung God's presence. No, dito tayo mag-worship, no, magdigagawa ng devotion sa altar na to. Okay? So ito po yung pag-uusapan natin. And one of the notable figures to exemplify this practice was Abraham. Diba? And the father of faith. Sige, basahin natin in Genesis 12:7-8. Nasaan ang Galatians sa aking script? Genesis 12:7-8. Sabi doon, we see Abraham building an altar unto the Lord as soon as he arrived in the land God has promised him. This act was not just a ritual, but a declaration of faith. Of faith, submission, and dependence on God. In the same way, families today are called to build spiritual altars. No, dedicating their homes to worship and prayer just Abraham did. Ano ba itong altar? Pag-uusapan natin yan. Baka naman pag-uwi niyo, gumawa kayo ng altar. So, pag-uusapan natin to. Kung ano ba itong ibig sabihin ng altar na to. And before that, I'll just give you a historical background ng Genesis. Meron po tayong map sa likod. No, I don't know. Okay ba yung map natin? Na pinapakita doon yung travel. Ayan, yung travel or journey ni Abraham na nagsimula po sa Genesis. So, nag-start siya, of course, doon sa Ur. No? Tapos, lumakad siya. Dahil sabi ni Lord sa kanya, iwan nyo. Umalis kayo dyan. Go to Kainaan. Di ba? No? So, Ur, nag-travel siya. Ayan, to Haran. Kaya lang, na-stuck na siya sa Haran. Sabi ni Lord, pumunta ka sa Kainaan, dito ka tinawag. Kaso, nung sinama niya yung kanyang pamilya at si Terah, kanyang tatay, no, so nagstay sila sa Haran for 5 years. Yan po yung travel, no, o journey ni Abraham. Yan sa map na yan. So when God calls him to leave his homeland, in Ur nga, and to go to a land, the land he would show him. At this point po, Abraham was living in Ur, or the Chaldeans. And yung lugar na po na to was wealthy or idolatrous city. And God commanded him to leave, and behind his past, his people, his familiar surroundings to following a divine promise. Now, I just give you 3 key historical insight, no, dito sa story po ni Abraham. Number 1, yung Ur and Haran. You know, yung Ur and Haran were centers of idolatry. No, doon. Ang Ur po is Mesopotamia. So, yung lugar na yan ay punong-puno ng practices ng idolatry. At doon po lumaki. No? Abraham grew up in a culture that worshiped many gods. Grabe, no? Including the moon of God's sin. So, his decision to obey God was radical shift from the tradition of his family. So sabi ko nga kanina, from Ur to Haran. So nagtagal siya doon for 5 years. No? And during that time, nung nandun siya, wala siyang narinig. You know, he never heard from God. And God was silent not until nakapakinig siya ulit kay Lord. Nung mamatay na yung tatay niya. So mamaya, dadaanan ko po siya ulit. So in Genesis, ang start ng story natin, Genesis 12:1. So, ito yung sinabi ni Lord sa kanya nung naandyan na siya. Sabi ni Lord sa kanya, in verse 1, sabi daw, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. Ito yung verses na to, dito po, ito po yung 7 folds
Abrahamic covenant. Ito po yung blessing. No? Sabi niya, sige, sabi niya, lumipat ka doon, umalis ka dyan, kasi yung lugar na yan, grabe, punong-puno ng curses yan kasi idolatry. At pag lumipat ka, pag sumunod ka, pumunta ka sa lugar na pinapupuntahan ko sa'yo, then you will receive these blessings. 7 yan. Diba? Grabe, grabe yung obedience pala. No? Ang kasunod dito ay pagpapala. Then after that, in verses 4 to 9, sabi niya, so Abraham went. Grabe na, so nung ma-receive ni Abraham yung sabi ni Lord, umalis ka na dyan. Ang tagal mo na dyan sa Haran. 5 taon ka na dyan. No? 5 taon ka na dyan. Umalis ka na. Mukhang nag-enjoy ka na dyan eh. Hindi naman. No? But tingnan natin kung anong ginawa ni Abraham. So after that, hearing from God, no, na umalis ka dyan, so ang ginawa ni Abraham sa verse 4, so Abraham went, or Abram went, as the Lord has told him. And Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So, 75 years old na siya. So, he took his wife, Sarai, his nephew, Lot, all the possession they had accumulated, and the people they acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. So, doon kasi sila pinapupunta ni Lord, di ba? So, lumakad sila doon. In verse 6, sabi doon, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. And that time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So, he built an altar there to the Lord. So makikita natin dito na lahat ng pinupuntahan ni Abraham, lagi siya nagtatayo ng altar. Mamaya explain ko rin yan ulit. So he built an altar there to the Lord who appeared to him. From there, he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called the name of the Lord. Then Abraham set out and continued toward Negev. So una, galing siya ng Ur, no? And he stayed sa Haran for 5 years. Tapos pinaalis siya doon ni Lord at pinapunta siya ng Canaan. So pangalawang travel niya, nakarating na nga siya ng Canaan. But still, nung pumunta siya sa Canaan, natatand pa rin niya, no? And Canaan daw was a pagan land. No, nung dumating daw si Abraham doon sa Canaan, the land was occupied by Canaanites. And those people who worship God, who worship false God. No, kahit saan siya dalhin no? Yung lugar na pinupuntahan niya, talagang mga idolatrous na lugar. Yet, Abraham, ito pong maganda kay Abraham, yet Abraham publicly declared his faith by building an altar to Yahweh, to the one true God. In verse 6, no, binasa ko niyan kanina, but babasahin ko ulit, sabi niya, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree Moreh. Moreh means teaching or instruction at Shechem or shoulder. At the time, may explain ko rin dyan, at that time the Canaanites were in the land. 7, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there. Nagtayo sila ulit ng altar. So sabi ko nga kanina, galing siya sa idolatrous na land, dumating ulit siya sa isang idolatrous land, no? And sabi ni Lord, oy, ang tagal mo na dyan, umalis ka na dyan. So doon, so he followed the instruction of God. Pangatlo, so nasusundan niyo po ba ako? Ito history, na ginawahan or travel ni Abraham. So pangatlo, sabi doon, altars were symbols of worship and divine encounter. In ancient times po, an altar was a place, sacred place where people offered sacrifices and communed with God. Diba? Si Abraham, pinagawa siya ng altar, inoffer niya doon yung anak niya, yun yung time na ginagawa nila. But by building an altar, Abraham was marking that land. No, every time na meron siyang pupuntahan, lagi siya nagtatayo ng altar. And because, sabi doon, Abraham was marking the land as a place of divine presence and commitment. Kasi ang altar, pag nandun lagi ang presensya ng Panginoon. Amen. Bumababa yung presence ni Lord doon. Di ba? So yung altar na ginawa ni Abraham was a visible declaration that he and his family would serve the Lord in the midst of pagan culture. So kahit saan siya pumunta, kahit hindi maayos yung lugar na pupuntahan niya, si Abraham po ay gumagawa ng altar. Dahil gusto niyang ipakita kung saan yung lugar na ang Diyos niya, ang tunay na Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen?
So pinakikita, why Abraham making an altar? Kasi pinapakita niya sa iba, sa mga idolatrous nation na iba siya, iba ang pamilya niya. Una, sabi niya, kaya siya nabibig, oy, may altar kami. Ako at ang pamilya ko may altar kami. Pangalawa, sa altar na yan, mag-aalay kami para sa Panginoon namin. At pangatlo, iba kaming pamilya. Distinct kaming pamilya. Iba kaming pamilya. Amen? So, ang pamilya pala, na may takot sa Diyos, kahit saan ka ilagay, kahit anong klaseng lugar yan, aangat ka. Makikitan ang kaibahan mo sa iba. Amen ba yon? Kasi minsan, kunya, ang pamilya, pinalipat ni Lord dito. Ngayon, kung ano yung nadatnan niya, ikaw ay umaayon dun sa lugar na yon. Nakuha niyo po ako, pero iba si Abraham. No? Kahit saan siya dalhin. Sabi niya, nako, hindi siya mahahawa. Nakuha niyo po ako? So that historical background emphasizes the importance of establishing worship and prayer in our families today. So ito yung importante, no? Kahit anong environment, kahit anong sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Di ba? No, wag kang magpapadala. No, kailangan makita ang pamilya mo kakaiba. Di ba? That our family honors God. Nakuha niyo pa ako? So, una, anong importansya ng worship? Una, sabi niya, first point, ang kahalagahan ng altar sa pamilya. What is the significance of the altar to the family? Ano ba ang importansya ng altar? Number one, sabi niya, ito ay magpapakilala ng presensya ng Diyos. Acknowledging God's presence. Sabi doon sa Genesis 12:1, nakakasunod po ba kayo? Sabi niya, then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. So every time na merong communication with God, na merong revelation si Lord kay Abram, sa place na yon, siya ay nagagawa or gumagawa ng altar. Amen? So every time merong encounter siya kay God, every time na meron siyang naririnig sa Diyos, on that spot or yung lugar na yan, doon siya mismo nagtatayo ng altar. Amen? So tayo as a family, we must also create a moment when we acknowledge God's presence through worship. And ngayon po sa panahon natin, we don't build an altar na merong, idolatry or something like that. No. Kasi ang altar natin, sabi nga kanina, as we define, is a place of worship. It's a place where you worship and pray and do your devotions. So, sa lugar, sa bahay mo, kunyari, yung lugar na to, or kunyari sa salas mo ba namimid si Lord, doon ka ba nakakarinig kay God? So do or make an altar doon sa place na yun kasi doon ka nakakakuha ng revelation. Nakuha niyo pa ako? And kasi, di ba, 5 years siyang walang nakarinig or narinig kay Lord eh. Kasi nga idolatrous yung lugar na yun eh. Di ba? A place kung saan merong practices ng idolatry, wala daw doon ang presensya ni Lord. At never ka raw makakalinig ng salita ng Diyos doon. Amen? Kaya nga pinaalis alis ka dyan, Abraham, kasi hindi mo ako maririnig dyan. Wala kang message na makukuha sa akin. Diba? So merong mabulong o sinasabi si Lord sa kanya, then he obeyed. And sa lugar na yon, sabi doon, he created an altar. So in application, anong gagawin natin? Ang pamilya po natin should intentionally set aside. So anong altar? Paano makakagawa ako ng altar sa pamilya ko? Kayo pong pamilya or kayong lahat will set aside a daily time or weekly to gather in worship. No, you pray together and reflect on God's word. Kaya si Abraham, built an altar in a foreign land. Tayo din dapat ganun. Sa panahon natin, I don't know, sa panahon natin, para imposible magagawa ng altar, no? Parang ang hirap. Sino maamin? Parang ang hirap gumawa ng altar sa pamilya, sa panahon ngayon. Diba? Bakit? Ang daming distractions eh. Kanina, ang daming distractions. So, sa panahon natin ngayon, magulo ang paligid. No? Diba? Kaliwa kanan, di man ang paniniwalaan mo. Itong grupong to. Pero instead na makisama o makisabay, ang maganda o gawain natin o gagawin natin bilang Kristiyano, this time, you gather your family and build an altar. Diba? So you pray, you worship. Instead na umangal at sumali,
I-pray natin yung bansa natin, di ba? Makita na, teka muna, kakaibang pamilya na yun kahit nagkakagulo, nagpipray. Aba, di ba? Kahit sabi mo, ang hirap, totoo lang, ang hirap i-gather ni ate, ang hirap i-gather ni kuya. No? Kasi bakit? Busy. Kunyaring busy. Nagbibisi-bisihan, no? Puro kunyari. Bakit? Naglalaro lang naman. Diba? Yun ang gawain eh. Yun ang hirap ng distractions. Marami, trabaho, pag-aaral, pero mamaya bigyan ko kayo ng mga practical tips how you do an altar sa family. So, importante ngayon, mag-build ng altar sa ating pamilya. Pangatlo, nararamdaman niyo yung presensya ni Lord sa bahay niyo? Then, kailangan nyo mag-build ng altar sa bahay nyo kasi nandun ang presensya ni Lord. Amen? Kung nasa ng presensya, nandun ang altar. Amen? Wala lang po sa church ang presence ni Lord. Pag uwi mo, dala mo ang presensya ni Lord. Kahit nasaan ka. Amen ba yun? Pangatlawa, sabi doon, ito ay pampublikong pahayag ng pananampalataya or public declarations of faith. Verse 8, no? So from there, he went on toward the hills, the east of Bethel, and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Sabi ko nga kanina, yung Canaan is a polytheistic country. Ang daming gods. So they publicly, ginagawa nilang idolatry publicly sa lahat ng tao, sa kaharap ng tao. At ganoon din sa Canaan. Kaya si Abraham po, sa verse 8, kung kayo lantaran, ako din lantaran din ang pananampalataya ko. Diba? Sabi niya kasi, when he put an altar, public din po. Hindi niya tinago. Yung altar niya, huwag kang maingay, dito tayo, hindi. So, nung siya ay nagpagawa, or gumawa ng altar, kitang-kita din ng mga tao. It his public declaration of faith. Iba yung Diyos ko. Iba to. Kaya sabi niya, kasi sabi ko kanina, pag may idolatry, nakakapanghina yan. Diba? Ng family. Pag may idolatry, your family becomes weaker. At kasi, sabi nga kanina, hindi po kayo makakanig sa Diyos of anything. Kaya nga, nung mamatay si Terah na, ang ginawa ni Lord, yan, patay na. 5 taon ka na dyan. Malis ka na dyan. Kasi di ba, nung sinabi ni Lord, umalis kayo, binitbit niya yung pamilya niya eh. Ang hirap kaya na magbitbit. Hindi ko naman sabing iwanan yung pamilya niyong may idolatry, ha? Share natin sila. But sometimes those people, ang nakakapagpabagal sa atin. Kasi pinipersecute ka eh. Hindi ka makaabante. Gusto mong umabante sa pananampalataya mo, but because of these people, nahahata ka pabalik. Tama? Kaya sabi nga ni Lord kay iwan mo na yan. Kaya lang hindi niya maiwan kasi, siyempre siguro tatay niya matanda na, di ba? Kaya they stay there sa hara ng 5 years. Na kung saan, yun nga, na-expose siya sa mga idolatrous practices. But, yung mamatay yung tatay niya, yun ang pagkakataon. Sige, alis ka na dyan. Diretso ng travel mo. Iwan mo na yung mga dapat iwan. Yung mga nakakabigat sa'yo, iwan mo na yan. Di ba? Yung mga nag-i-influence sa'yo na maging idolatrous, again, iwan mo na yan. Yung mga pinagmumulan na mga kasalanan, iwan mo na yan. Sabi ni Lord sa kanya, di ba? No turning back. No turning back. Karamihan sa mga Kristyano, lingon ng lingon. Pag lingon ng lingon, wala tuloy mapuntahan na hindi makaabante-abante kasi lingon ng lingon. Di ba? Kaya dito, sabi ni Abraham, sa verse natin, sabi niya, dumiretso siya, sabi niya, and yung sa Bethel, yung Bethel means a house of God, at sa kabilang daw niya, yung Ai, which is the heaps of ruin. Si Abraham po, nagposisyon sa gitna. So dito yung Bethel, dito yung Ai, so nag-build po si Abraham sa gitna nun. Yeah, but why daw sa gitna? Abraham positioned himself between those places, signifying the choice to follow God instead of worldly ruin. So pinakita dito sa atin na Abraham choosing faith over worldly ruin. So pag may dalawa nag-uuntugang pader, you always choose your faith. Diba? Kailangan daw, you have to
follow yung ano yung gusto ni Lord sa'yo o anong pinapagawa ni Lord sa'yo. Nakuha niyo po ako? So dapat yung pamilya natin must stand boldly for our faith. Kahit magulo ang nasa paligid natin ngayon. Diba? Huwag yung hayaan masira ang pamilya nyo because of those things. So in application, as a family, kailangan daw natin mag-worship na hindi mo kinakahiya ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Alam ba na kapitbahay nyo, Christian kayo? Talaga? O pag nag-worship, pag nag-worship kayo, malakas ba boses nyo? O nagpapatugtog kayo ng worship song sa kapitbahay? No, kahit binabato na kayo, napapatugtog pa rin kayo. Di ba, uso ng panahon namin, nang babato yun eh. Binabato yung bubong pag malakas. No, kung saan kami may prayer meeting, binabato yung bubong. Di ba? Kayo, alis na. Pero sabi niyo, no, kailangan daw ikaw ay matapang na sabihin mong ikaw ay anak ng Panginoon. Amen? And during that time, di ba, sabi niya, he called on the name of the Lord. Diba? So, naglagay siya ng altar, tapos talaga nag-worship siya. He openly worshiped and prayed. Bakit? Making a public declaration of his faith. Dapat alam ng kapitbahay mo, Kristiyano ka, tama? Dapat yung pamilya niyo openly expresses your commitment to God. No, hindi in private, hindi tago. Alam ng kapitbahay mo, dahil binago ka, nakita dati itong lugar na to, lalaga naman, kung magbatuhan ng pinggan to, ibang klase. Pero ngayon, puro word of God na. Yan. So, pinapagawa ni Lord ang altar sa bahay natin, ha? Hindi public display of idols. Kasi sa altar, yung pamilya mo, kung saan kayo nag-gather. Sabi nga kanina, sa salas ba yan? Sa kwarto ba yan? No? Doon kayo mag-gather. Doon kayo magba-Bible study. Yes? Tama. Pangatlo, no? Sabi doon, pamana sa susunod na henerasyon, a legacy for future generation. Ang altar daw po ay legacy for future generation or pamana sa susunod na henerasyon. So whenever Abraham went, he built altars. Kasi he want his descendants would know that God he served. Kahit saan siya, altar, sige, gawa siya ng altar, kasi gusto niyang mapakita sa susunod na henerasyon na siya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, in Genesis 26 verse 25, we see Isaac, his son, also building our altar as well, following his father's footsteps. Yan. So kung ikaw hindi nananalangin, ano expected mo sa anak mo? Hindi rin nananalangin. So kung ang parents and guardians nananalangin, so ang anak mo ay nananalangin sa din. Kasi we should lead an example. Diba? Demonstrating a lifestyle of worship and prayer. May nakita nga ako sa napanood ko, sabi niya, preacher yun eh. Dala niya yung baby niya sa stage. Kasi daw, sabi niya, ang magulang daw ay sumusunod sa anak. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ng anak, hindi mo na ako a-attend ngayon kasi pagod ako, kasi ganami akong ginawa sa school. So, sabi ng tatay, sige anak, pahinga ka muna. Pero hindi daw dapat ganun. No? Parents daw dapat mag-lead sa example. I don't know if you also heard the story, yung bata, di ba, ay yung tatay, ini-invite yung bata. O baliktad. Yung bata, nag-invite sa tatay sa church. No? Halika, daddy, church. Kasi Sunday school gusto niya talaga na masaya yung bata sa Sunday school. So gusto niya isama yung tatay niya sa church. Pero yung tatay pa na yung excuse. Marami akong ginagawa, ganyan. Hanggang sa lumaki na. Tapos bumaliktad na ngayon. Nagyayakag na yung tatay sa anak. Pero hindi niya na mayaya yung anak niya sa church. Kasi hindi lang sinabi niya. So tayo po mga bata, so wag yung ayokong dalhin yung anak ko kasi maingay. So okay lang yan. Pero dapat nilang kasanayan ang pumunta sa simbahan. Dapat nilang kasanayan, sila po ay, sila po ay expose natin. You know, example lang po, no? Yung mga anak ko, growing up, kasi siyempre, mga hindi naman perfect, may mga ginagawa, no? Tapos sinasabi nila, yung anak mo ang kulit, yung anak mo ganito, ganyan. Sabi ko nga, okay lang yan, kasi bata naman yan eh. Diba, bata yun eh. So ano expectin mo?
Diba? So bata are not, hindi sila perfect. So okay lang yan. No, like, ako po kayo, pasensya na po kayo, no? Yung aking bunsong anak, no? Ang dami mga negative na pinapakita. Pero sabi ko nga, Lord, nag-iipon lang yan ng testimony. Kasi isang araw, babaguhin siya ng Panginoon. Amen? Yung mga anak ko nga ngayon, pag narinig ko nagte-testimony, nagugulat ako, ginawa mo yan, anak? Talaga, ginawa mo yan, anak? Ha? Alam mo yun, talagang, sa harapan ko, okay. Pupunta ng church, nagsiserve naman, tumutugtog. Yung pala, sa school, may mga ginagawang kababalaghan. Diba? Yung isang anak ko, pero hindi naman totoo to, pero nakating sa akin, yung anak ko daw, nagpasabog ng ng bus during field trip. Pero nag-send ng actually si Lovely to. Tago natin sa pangalang Lovely. Field trip yata nila yun eh. Tapos nag-send ng text, sumabog yung gantong, grabe, nagpapasabog ng bus through text. Diba? So, if your children, medyo hindi maganda ang mga, let's say, alam mo, mga negative, let them be. Kasi bata pa sila. Amen. Pero, hindi pwedeng, dahil bata lang, okay lang. No, but you have to teach them. At ikaw mismo magulang, you lead them or you lead by example. Kasi isang araw, imimit din nila si Lord. Sabi nga, may natanong sa akin, sinishare mo ba yung anak mo? Actually, totoo lang, hindi po ako nag-share ng gospel sa mga anak ko. But, lagi ko sila ini-expose. Every treat, kung saan man yan, sama. Every camp, sama. Kasi alam ko isang araw, umimit din sila ng Panginoon. And sure enough, minit sila ni Lord. Yung expectation ko, nilagpasan pa. Sabi nga nila, naku, yung panganay mo. Si Patty na naman ngayon. Sorry ka mga anak ko, hawak ko yung mic. Sabi nila, naku, yung anak mo, yung panganay, ganito yan. Parang sabi nila, black sheep or something. Ganyan, puro makulit, ganyan. Pero kita mo, yung panganay ko pa ngayon. Nung ma-born again, yung 3 kong anak, binitbit niya. Diba? Kung pinaniwalaan ko yung declaration ng iba, naku, yung anak mo, napaka-imposible. Naku, yung anak, sabi ko, hindi. Binigay ko yan sa Panginoon. Amen? So, kung ano man nakikita mo sa anak mo ngayon, huwag mong paniwalaan yan. Diba? Ako nga ngayon, parang ang lungkot ko dun sa bunso ko, pero sabi ko, Lord, nag-iipon lang yan ng testimony. Hallelujah. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung bunso ko. Diba? Diba? 14 years old lang po yan. Laki lang ng mama, pero 14 lang po yun. No? 5'9". 5'9" siya, pero 14 lang po yun. Kapag nandiyan ba yung anak ko, wala pa yata, mamaya pa siyang 1 o'clock. Yan, no? So, hinihingi ko po, sama-sama po tayong manalangin para sa kanya. Please, tulungan niyo po ako manalangin. Hallelujah. Amen? Amen? Hindi naman niyo ako ginajudge because of him, di ba? Hindi naman, konti lang. Konti lang. Ayan, di ba? So, parents and guardians, kailangan mag-lead tayo ng example. No? Kung gusto mo mag-worship ang anak mo, ikaw mismo mag-worship. Gusto mo umatin ang anak mo ng Sunday, umatin ka ng Sunday. Di ba? Anak, pumunta ka ng Sunday, ikaw, Papa, dito lang ako. Sige na, ikaw lang, di ba? Hindi po samahan mo. Di ba? Teaching children and younger generation about faith. No, alam mo yon. So we are really praying for our next generation. Pero pag nag-pray ka, dapat samahan mo din ng action, di ba? So actually, ang pera daw pinamamana. Tama? Ang property pinamamana. No? Ang education somehow pinamamana. Dapat daw ang altar, ang faith, at ang belief mo, pinamamana din yan. Di ba? Si God kasi wala ka na maibagay na pera eh. Di ba? Wala ka na maipamanang property eh. Di ba? Di si God na lang. Kasi pag may God yan, makakapag-produce ng pera yan. Pag may God yan, makakaka-produce ng property yan. Di ba? Si Lord kasi nagbibigay niya sa atin. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Ayan, so yung altar, sabi ko kanina, yung altar, anong kahalagahan ng altar? Acknowledging God's presence. Pag may altar ka, you acknowledge na nandito si Lord sa bahay ko. Diba? Pangalawa, pag may altar ka, it's your public declaration of faith.
na sa bahay ko, nandito ang Diyos. Ang kapitbahay ko, makikita na nandito ang Diyos kasi pinagpapala ka. May pagbabago sa pamilya mo. Pangatlo, sabi doon, is legacy. No? Ito ang kaya mong ipamana lang sa ating mga pamilya. Now, ano yung second point? Anong mga practical steps to building a family altar sa ngayon? Sabi nga kanina, crucial. Mahirap mag-build ng altar sa family. It really takes a decision. It really takes a determination. Kailangan ikaw talaga manindigan ka. Amen? So, paano magkaroon ng altar sa family? Number 1, set a dedicated time and place. No? Mag-set ka. Gantong araw, gantong oras. Diba? You choose time kung saan ang pamilya mo mag-gather. Pwede siyang once a week. No? Pwede siyang daily. Depende sa inyo. No? Basta ang pamilya mo, dapat meron kayong altar. You pray together, you study the Word of God together. So meron kang designated place. No? Sa kwarto, sa salas, no? Meron yan. Sa panahon ngayon, di ba, sabi ko nga kanina, ang daming distraction. Pero matinding usapan at matinding pakiusapan yan. Anak, pwede ba ngayon, no, every 6 o'clock ng gabi ay mag-gather tayo, drop everything kasi ito yung time natin for the Lord. Amen? Number 1 is set aside a dedicated time and place. Number 2, involve every family member. Involve mo lahat. Encourage everyone to participate. No? Kung ikaw nga, nag-lead ka ng Bible study sa labas ba't hindi mo ma-lead o i-lead ang pamilya mo into a Bible study? Kahit maliit pa yan. Nakita nga ako sa Facebook, di ba, yung maliit na bata nag-worship na Kailangan turuan mo na yan, di ba? So worship can be done, of course, through singing, Bible reading, no? So kung kailangan, start with your own family and introduce and involve them. Amen? Di ba? Uy, naku, hindi pa marunong mag-pray yan. Hindi. Alam niyo po ba, ang sikreto, kasi ang prayer po ng mga bata are powerful, tama? So pag may problema kayo, gather yung anak nyo. Tapos, anak, ito pag-pray nyo. Kasi naririnig sila ni Lord, No, yung malilit po yung mga anak ko, ginagather ko yan. Halika anak, mag-pray tayo, especially pag tuition fees. Hingi kayo anak ng tuition fee. Kasi di ba? So sila mismo nagpipray kung anong kailangan namin. Ngayon, sa totoo lang ngayon, no, ang hirap ko nang i-gather. By appointment na. Pero maliit lang kasi, nasa lang sa kwarto mo di ba? Ka mag-pray tayo. Nakuha niyo po ako? Ayan. So, involve every family. Bata pa yan. Sige, pag-pray niyo kahit bulol-bulol pa yan. Sabi mo, Jesus. May mga ganun ba yan But, di ba? Sanahin mo nang mag-pray. Amen? Sino dito ang anak na nagpipray? Kahit maliit pa. Di ba? Puro answer prayer? Parang hindi kaya answer prayer. Parang hindi kayo naniniwala answer prayer ang mga bata. Ha? Amen? Subukan nyo yan. Subukan nyo yan. Turuan nyong mag-pray ang mga bata. Nako. Naririnig sila ni Lord. Again, pag nag-gather ka ng altar sa family, keep it simple and consistent. No, hindi yung talaga naman, isang oras, kung nagba-Bible study ka na 2 oras, sa bahay mo wag naman ganun. Mga 15 to 30 minutes. No, basta importante consistency. Wag yung, gigisingin mo ngayon, bukas hindi, or sa isang linggo hindi. So sabi ng Mama, ano ba talaga? Magpipray ba tayo? Hindi. Ano ba talaga? Ayan. So hanggang sa kakatamaran na lang kasi hindi ka consistent. Amen? So number 4, make it a lifestyle, not just an activity. Diba? Ang family altar po is schedule. Actually, pwede siyang informal. No? Narinig nyo na ba to? Pwede po gawin nyo, kasi yung malilit yung bata or nag-aaral pa, diba? Pagising nyo sa umaga, magbe-breakfast sila, papakainin ninyo. Diba? Merong box na malilitang verses na pwede nyo ilagay sa ibabaw ng table. Tapos yung anak mo can get one, tapos basahin. Tapos, declaration. Merong gusto ngayon, si Sister Sheila no? Binigyan kami nung nag-share siya sa amin. Sa FB, nakukuha din ako yung faith ba may baso na gano'n. No? Sa bookstore, ano pangalan?
faith jar. Usually sa bookstore may ganun eh. So pwede kayong maglagay sa ibabaw ng table, kahit maliliit pa yung mga bata, as long as marunong ng magbasa. So pag sila kumakain, pwede sila bumunot ng isa, tapos read it aloud, and then expound ng konti. Diba? Tapos yung verse na yan, pwede nyong i-declare at ipag-pray sila. So bago sila aalis, no, ipag-pray nyo na sila, oh Lord, ingatan na to, no? Alam mo naman, ang mga panahon ngayon. So pwede yung gawin ng altar sa umaga bago umalis sa mga bata. Or pwede kayo mag-build ng altar pag uwi sa bahay bago naman matulog. Diba, kung di nyo nagawa sa umaga, sa bago matulog, i-gather mo, magpasalamat kayo kasi yung mga anak mo nandito, umuwi ng safe. No? That's a simple lifestyle na pwede nyong gawin, na nakakaligtaan natin. No? Ako kasi ngayon malalaki, may kanya-kanya na silang pamilya, no? Pero dapat yung pag malilit pa yung mga anak nyo, you do it. Importante yan. Okay? Simple lang ha. Hindi pwedeng, natin naman formal-formal na, alika anak, gather po tayo. Hindi, just make it creative. Lalo pag bata, maliliit pa yung mga anak nyo. Amen? Para ma-enjoy nila yung mga gawain tungkol sa Lord, yung mga simpleng Bible reading, memory. Ang mga bata ngayon, ang gagaling mag-memorize, daig pa tayo eh. Di ba? Ang gagaling nila mag-memorize, might as well, gawin nyo ng altar yon. O anak, ano nga yung verse mo kanina? O anong verse mo sa school? O sige, let's discuss that verse. Di ba? Simple lang, pero practical ways na pwede nating magawa. Di ba? Ako nung dalaga pa ako, I usually, pag may maganda akong verse na nakukuha sa devotion ko, sinusulat ko siya sa papel, tapos sinalagay siya sa bulsa ko or iniipit ko siya sa notebook ko. So binabasa ko yan throughout the day. So ganoon din, kaya kala ko noon, ang dami kong memory verses, yun pala yun yung nababasa ko araw-araw. Kaya pag merong, sige, buksan mo yung ganito, buksan mo yung ganyan, kasi nga, na-meditate mo yung Word of God. Kuha niyo po ako. Simple tips. May natututunan po ba kayo? Ayan. So una, ulit ko ulit practical steps in building a family altar. Number 1, set a dedicated time. Number 2, involve every family members. Number 3, keep it simple. Number 4, make it a lifestyle. Tapos point number 3 is overcoming challenges in building an altar. So again, sabi ko nga, may challenges and very crucial. Ano ang mga challenges na mai-encounter natin in building an altar? Una, busy schedules. Tama? Diba? Pero if you want your family na malapit sa Panginoon, dapat i-priority natin si God. Kasi ito po ang foundation ng ating tahanan. Okay? So you have set reminders and make a worship. And siyempre, it's a non-negotiable thing. Non-negotiable po ha. So, pwede yung paghiwalin. Sabi nga nila, quality time quality time So, maybe you can spend quality time with your children through your altar calls. Yung altar sa bahay ninyo. Okay? Paghiwa-hiwa, alam mo yung, teka muna, work to, ito yung family ko, dapat marunong kang i-distinguish yun. Diba? So, si Satanas kasi, gusto niya lagi kang busy. Lagi kang walang oras o walang time. Ano pang reason natin why we work? Ang daming bayarin, ang daming hahabulin, no? So many things. Pero alam mo, ang gawain sa bahay, nandyan lang yan. Hindi na uubo, sa totoo lang. No, ba't ganun? No? Kalilinis mo lang, mamaya maglinis ka ulit. Kalalabaw mo lang, mamaya ang dami na namang labahin. Walang tigil. No, nandyan lang lagi. So, tayo po as a family, dapat we set time. No, priority yan. Walang pwedeng sumagasa sa oras natin. Diba? You know, establishing, importante ito, walang nag-come up lang sa mind ko. If you want to build an altar sa family, dapat talaga magsisimula sa'yo. Diba? Hindi mo magagawa yan kung hindi nakikita ng anak mo sa'yo. Pangalawa, ano yung mga challenges? Distractions again. No, maybe you can reduce screen time. Kung dati ang oras na to for Netflix time, gawin mo na i-convert mo to a altar time. No? Kung isang oras, ang araw ka na nagkaganyan sa Facebook, at teka muna, stop muna, altar time. Sa family yan. No? Laging nandiyan ang distractions. Grabe. No? Nadidepreciate. Ano ba ang mahalaga sa importante? Laging may distraction. Pero again, parents. No? Actually, call to sa mga parents eh. No? Huwag mong hayaan, ma-distract kayo. Number 3, lack of interest. Challenges.
minsan, make worshiping, minsan, kahit ikaw mismo hindi ka interesado, di ba? Kaya kailangan yung worship mo, make it engaging. No, yung sabi ko kan, be creative para yung mga anak mo ay talaga maging interesado. No, meron din niya yung hindi ko alam kung saan ko napanood yun, yung family, that every time nagagather sila sa table, so what's your win today? Anong nangyari sa'yo? So yun yung kanilang sharing ng family. No, laging gano'n. So nakakatuwa. Diba? Kasi minsan yung family altar mo ay hindi interesante. Ba tama yung term ko? Diba? Hindi siya, not interested. Hindi maayos. Ha? Kaya wala kang makuhang time. Kahit gusto mo, yung mga anak mo, ano na naman yan? Diba? Ano na naman yan? Diba? Kaya make it fun. O, pizza night. Pizza night. Pero hindi nila alam. Family altar pala. Diba? So, kunyari, magluto ka ng spaghetti. Ayan. So, alam mo mga ganon. So, talagang gagawa ka. Make it creative. Lalo na pag bata pa yung mga anak mo. No, gawin mo siyang interesting. No? Kasi nga talaga naman, worship time, sa totoo lang, kung hindi ka ganun ka-deep hindi ka deep na Kristiyano, nakakatamad. Diba? Devotion nga natin, tinatamaran natin eh. Diba? Family altar pa. Diba? So, kailangan ikaw mismo, talagang gusto mong maging malalim at gusto mong mahawa yung mga anak mo. Diba? So, si nanay, si tatay dapat ang unang nagpipray. Sabi nga, kahit mag-isa ka lang, do it, simulan mo. Diba? Ikaw mismo, simulan mo. Kahit ikaw lang nagpipray. Sabi nung nanay, nagpipray siya. So, sabi nung tatay, nung ginagawa ni nanay, maya-maya, sasama na si tatay. Diba? Tapos sabi ng mga anak, anong ginagawa ni nanay at tatay? Maya-maya sasama na si ate at si kuya. Diba? Kasi sinimulan mo. Hindi yung, ayaw nila eh. Kaya hindi ka nagsisimula. Hindi, simulan mo yan. Diba? So, influence your family to do it. Kaya importante ang altar or family altar natin. And number 4, spiritual warfare. Yung kalaban natin, ayaw niya na magkaroon tayong, we become united in prayer. Ayaw niya yan. Lagi siya yan. Satan knows how powerful if the family prays together. Diba? Prayer works. Diba? Kaya ayaw niya yan. Sisirain yan. But again, family, you need to stand firm, persist, be consistent. Na kailangan kunin mo yung strength mo kay God. Kailangan the whole family should fight for the altar. Especially po ang mga tatay. Amen? Especially po ang mga tatay. Kasi ang mga tatay ang merong authority sa bahay. Di ba? O anak, halika dito. No? Minsan po si Bishop. Siyempre, mga dalaga, may mga pamilya, may mga dalaga na sila, di ba? Malalaki na. So minsan, nagbibiro si Bishop. Sabi niya gano'n, naku anak, may sakit ako, dalawin niyo naman ako sa kwarto. Parang gano'n. Tapos magte-text yan. No? Sinong gusto ng blessing? Nako, nag-uunahang pumunta sa kwarto. Kasi may blessing. Si Bishop kasi pag may blessing, sinishare niya sa mga anak ko. Tapos, nako, sabi niya, kung wala pang text ng blessing, hindi niyo ako dadalawin sa kwarto namin. Kasi yung blessing ng bahay namin ngayon, ngayon pala, meron silang kanya-kanyang kwarto, hindi kami nakikita. Kasi sa isang bahay. Kasi pagpasok nila, kwarto. Pagpasok nila, kwarto pa. Kanya-kanya. So, para mapalabas mo ng kwarto, iti-text mo. Punta kayo dito, bibigyan kayo ni Papa ng pera. Ayan. So, maya-maya, ano po yun, pa? Ano po yun? Ayan. O, di ba, parang ganun din yan sa family altar. Kailangan na, really, yung ipaglaban mo, gumawa ka ng paraan para ma-establish. So, yung mga bagong magpapamilya pala ngayon, no? Siyempre, yung mga hindi pa nag-aasawa, tama ba ako? Yung couple, no? Na mag-aasawa pa lang, kailangan pa lang ngayon pa lang establish, pag-aralan nyo na paano magkakaroon ng altar sa family. Yung mga bagong kasal, paano i-build ang altar? Diba? Yung mga young couples, paano? Kasi ang daming mga plano, bahay, kotse, ganito, ang daming plano. Pero yung altar, walang plano. Diba? And the family, pag may altar, magiging matatag, mas magiging malakas. Diba? Kaya nga sabi, we learn from the story of Abraham. Si Abraham, kahit saan mo dalhin yan.
no, hindi siya nahahawa kasi alam niyang mag-build ng altar niya. At siya at ang buong pamilya niya ay sabi ko, talaga nag-worship sa Panginoon. Dapat doon din ang ma-establish natin ngayon. Amen? Diba? So you have to really build altar. Sabi doon sa verse 6, diba? There's a more or teaching. So more means teaching or instruction from God. And Shechem is strength or the shoulder. So sabi ang prayer ni Abraham, Lord, teach me again so that I may gain the strength of my shoulder. Lord, sabi niya, kung saan-saan ako napunta, pero this time, with the altar, sabi niya, Lord, turuan mo ko. Lord, bigyan mo ko ng instruction. How can I build my altar so that, sabi niya, ma-regain ko yung strength of my shoulder. Diba? So, just Abraham builds an altar to honor God in the midst of pagan land. So, families today, tayo po, mga pamilya ngayon, we should establish also worship and prayer as the foundations of your homes. Madaling tibagin ang pamilya. Madaling sirain ang pamilya. Pero ang pamilyang nag-worship at nananalangin sama-sama, hindi po yan madaling matibag. Amen? Because every time you build your altars, no, nandun po ang presensya ng Panginoon. Every time you altar ang pamilya, nag-strengthen ang relationship ng bawat isa. And every time you altar ang pamilya, that secure the divine blessing for the future of your generation. No? Of course, sabi ko, may mga pangit ka nakikita ngayon, pero pag may altar ka sa bahay mo, definitely it will secure a generation. Ano man nakikita mo ngayon na pangit? Kasi may altar ka, tatabunan ng pangit, ng maganda ang pangit na nangyari sa iyo ngayon. Amen? So this time, God is really looking for a family who will commit in building an altar sa bahay niya. Na yung bahay ko, umaga pa lang, nag-worship na. Yung bahay ko, umaga pa lang, nananalangin na. Yung pamilya ko, di ba? Hindi mo na ganyan-ganyan tuwing umaga. Kundi ang pamilya ko, una nananalangin. Amen? Amen? There's a call, again, to build an altar. There's a call. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng altar sa ating pamilya. Kasi kung hindi ka mag-build ng altar, you will see your family unti-unti bumabaksak. Makikita mo mga anak mo isa-isa nawawala sa'yo. Buti kung nawawala, napabuti ng pabuti. Nawawala pala, palayo ng palayo sa'yo, palayo ng palayo sa Panginoon. Kaya importante ngayon, no, the family ay magbuo. Especially now, no? Sabi kasi ang family, nakaka-experience ng dryness. Ang family ngayon, nakaka-experience ng disconnection. Ang family ngayon talaga naman, ang daming threat ang mundo na masisira. Pero one thing for sure, sabi ng Panginoon, huwag mong kalilimutan ang altar sa bahay niyo. Huwag mo hayaan yung business mo, ang pagod mo, di ba? Makalimutan ang worship sa family. Like si Abraham gave us a good example. And now God is calling us to rise in faith and build again. The family not in stone, but with time, your heart, and your surrender. Hindi pera eh. Hindi punuin mo man ng pera ang bahay mo, hindi pa rin siya nakakabuo ng pamilya. And sometimes money, diba, nakakasira pa ng pamilya. Hindi career, pero presence si God, your time, your heart, and your full surrender. And this is my challenge. This is my challenge. For every tatay, for every nanay, kuya, or ate, or even young persons here, mga bata pa, ganyan. If you want your home to be a dwelling place of God's presence, gusto niyo ba? Gusto niyo ba ang pamilya mo ay lumakad in unity with healing and legacy? Gusto niyo ba yan? Then, magdidesisyon ka. Lord, I will build my altar in my family. Even I have to start, I will begin today. Kaya dalawa lang kayong anak mo.
O nag-worship, tataas-taas ng kamay yan eh. Di ba? So, ikaw mismo, may desisyon ngayon. Lord, gusto ko po. Ewan ko lang, sabi, bless naman yung mga bago nagpapamilya. No, it's either matagal kang pamilya, bago ka magpapamilya, it doesn't matter. Ang importante, mag-decision ka ngayon. I will build an altar sa bahay ko ngayon. No? Huwag mo kaya mag-mature ka, huwag mo muna, ay hindi, mag-mature muna ako, magtatapos muna ako ng SOD, hindi. No, huwag mong hayaan. Huwag mo kailangan maging perfect mo ng pamilya ko. No, it doesn't matter. You start today. You build the altar, Kung mag-start ka where you are, kung anong meron ka, just trust God to move. Amen? So set time this week. Simulan nyo na kagad this week. Mag-set na kayo ng time to gather your family, kahit 10 minutes lang. Open your Bible together, you pray together, you sing worship song together. Alam mo? Kasi ang pamilya, ang daming prayer request, tama? Pambayad ng Meralco, pang tuition fee. So, sit down together and pray. No? Kung ayaw ng ibang pamilya, sige lang. Simulan mo. 2 kayo, sige lang. No? Huwag kang ma-discourage. Ayaw naman nila, hindi. Sasama din yan sa'yo. Importante, simulan mo. Remember, when you build the altar, God meets you there. Kung saan ang altar mo, nandun ang Diyos at imimit ka niya to. Amen? 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 Sino po dito ang gusto magkaroon ng altar sa kanilang tahanan? Amen? Sige po, let's all stand up. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige, let's close our eyes. And I will pray. Lord, nakikita mo ang pamilya ng bawat isang nandito. May perfect family, may hindi perfect family. Hindi ko alam if they belong to a broken family or anong klase mang pamilya meron kami ngayon. Hindi to magiging hadlang o dahilan para hindi kami makapag-build ng altar sa family namin. So either matanda na yung anak or bata pa yung anak, it doesn't matter. Ang importante, you will decide today that you will build an altar muli sa pamilya mo. And I believe that the Lord will help you to build an altar in your family. Remember, kung nasa ng altar ng Diyos, doon kayo kakatagpuin ng ating Panginoon. So this time, just, hindi ka na kailangan pumunta sa harapan, ha? Just raise your hand. Just raise your hand. Lord, gusto ko po na mag-build ng altar, ng family altar sa bahay namin. Gusto ko po, nagdidesisyon po ako. If that is your decision, just raise your hand. Just raise your hand. Taas mo ang kamay mo. Lord, gusto ko po. Ang gulo ng pamilya ko ngayon, ang gulo ng bahay ko ngayon, ang daming distraction. Pero nag-decision po ako, ibibigay ko po sa inyong pamilya ko. Hindi ko kayang isolve, hindi ko kayang ayusin. Pero isa lang po sigurado ngayong umaga. Magdidesisyon ako na tayuan ng altar ang bahay ko. Hindi kailangan ng maraming idols, but altar means the presence, the very presence of God, na kung saan kakatagpuin mo ang Diyos, kung saan you have a family time, praying together, reading the Bible, worshiping God together. Simple. Pero Lord, tulungan mo kami. Lord, lahat po na nakataas ang kamay, Lord, tulungan mo po sila. Give them determination. Lord, give them a firm commitment ng pamilya nila ay bibigay nila sa iyo. Ng pamilya nila ay para sa iyo. Huwag mong hayaan sirain totally ng kalaban ng aming pamilya. Huwag kaming paghiwa-hiwalayin ng social media. Huwag sirain ang business ng aming pamilya. Hayaan mo kami po ay magsisimula ngayon
kung ano man meron kami, at naniniwala kami, magtitiwala, na ikaw po ay gagalaw sa aming pamilya. I pray, Lord God, help us to set time. Sisimulan namin this week ang family altar. Mananalangin kami kasi marami kaming problema, marami kaming naayusin sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Lord, nakita mo ang mga kamay, ang tumaas ng kamay. Nakita mo ang Panginoon. Lord, you honor mo ang aming humility. Ino-honor mo ang aming pagsabi na kailangan ka namin sa aming pamilya. And I pray those people raise their hand, Lord God, make this possible. Masimulan nila ang altar nila sa kanilang mga tahanan. Thank you, Lord Jesus. Lord, I pray. Heavenly Father, I pray. Kami po ngayon ay lumalapit sa iyo as families, as individuals, as a leader, Lord God, ng aming mga tahanan. We acknowledge that we have been distracted. Lord, umaamin kami, distracted kami, na napaka-busy namin, na talagang kami ngayon masyadong pagod, na minsan connected kami, na disconnect kami sa bawat members ng pamilya. But today, again, we surrender our homes to you. We ask your presence to dwell in our families. Let every room in our house be filled with your peace, with your presence. Let every conversation be marked with grace. Let every heart be shown to worship. Lord, help us to build our altar again, to gather in prayer, to open your word, and to lift up your name. As we do, restore broken families, restore what's broken, heals what's hurting, and reign as the Lord over our homes. Lord, right now we declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, ang pamilya namin hindi kukunin ng kalaban. Ang anak namin hindi kukunin ng Satanas. Pero ang anak namin, Lord, ibabalik mo. Ibabalik mo, Lord, sa presensya mo. Ang mga anak namin, makakasama namin, maglilingkod sa iyo. Yung lumalayo, alam mo yun, ang influensya na magawa ng kalaban ng mundo. But our kids, our children is for you, Jesus. Lord, kawan mo, kapagan mo mga anak namin. Ilapit mo sila sa iyo. Pagpapalain mo sila, Panginoon. Magiging successful sila. Pero higit sa lahat, sila po ay maglilingkod at malapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. In all this we pray. In Jesus' name, amen and amen and amen.